Bali ngayong araw guys, naglaga nga pala ako ng sobrang dami langka. Yung puno kasi ng langka sa kalapit ng bahay namin ay napakaraming bunga. Kaya kahit palagi kaming kumuha ng gulay yan ay hindi pa rin nauubos. Karamihan nga dito ay nabubulok na lang. Kung nakikita nyo nga ay bawat sanga nito ay merong nakasabi. Pero meron kami dito mga ilang piraso na binalutan. Yung mga okay pa at may pag-asa pang mahinog. Kaso yung mga nasa matataas ay hindi talaga namin kaya. Bukod sa napakaraming higad ay pinagbabahayan din to ng mga ligha. Mismong gilid nga to ng daan guys, kaya kapag may humihingi ay pinapakuha na lang namin. Sa totoo lang ay masarap naman talaga yung gulay neto. Yun nga lang kapag araw-araw ay nakakaumay din. Kaya ang bala ko sanang gawin ay lagain na lang to. Kesa hayaan naman nating mabulok ay pakinabangan na lang. Pero ang kukunin natin ay mga tigas na hindi na pwedeng gulayin. Ilalaga natin to para pambahog sa baboy. Ang totoo niyan ay matagal na sana namin tong plano ni Papa. Yun nga lang ay naguling kami nung nakaraan kaya hindi namin naasikaso. Tapos ngayon naman ay sunod-sunod yung pasok ni Papa kaya wala siya dito sa bahay. Nakatambay lang naman ako kaya ako na lang yung gagawa. May mga ilang piraso kasi kaming baboy na pakainin. Tapos ngayon ay sobrang mahal na ng bahog. Kaya kung ipupuro namin pits tsaka trigo ay mahagad talaga. Minsan nga nagkakayod na lang kami ng nyug para panlahok. Tapos naisipan namin na maglaga na lang ulit ng ganito. Kinakain din naman to ng baboy guys tsaka yung halias ng saging. Ganito yung kadalasan namin dating ginagawa kapag walang wala talaga. Bukod sa hindi to masasayang ay para makatipid na din. Mga ilang piraso lang yung kinuha ko guys, yung kasya lang sa paglulutuan. Pinili ko lang yung may tama tsaka yung mga bulok. Kaya kasi nabubulok yung ganito ay gawa rin ng mga insekto. Yung iba nga dito ay malapit na talagang mahinog. Bali dito ko na lang naisipang magluto guys sa kalapit ng ating mga kulungan. Dito rin kasi nakalagay mga gamit natin para sa mga alaga. Tapos yung kawa na paglalagyan natin ay kinuha ko na din. Naghanda na rin ako ng itak dito na may lagay na mantika. Nang sa ganun ay hindi masyadong dumikit yung dagta sa itak tsaka sa kamay. Kaya nung okay na ay nagsimula na ako magbalat. Ito lang naman yung medyo matagal dito. Di kasi pwedeng pwersahin baka wala nang matira sa laman. At yung mga bulok na parte ay tinatanggal ko na lang. Di ko na rin masyado inaalis yung mga dagtang nakadikit. Pambahog lang naman to sa baboy at hindi gagawin pang gulay. Pero hinihiwa ko rin to ng maliliit para mabilis maluto. Tapos dito ko na dinediretso sa kawa para lalagyan na lang ng tubig mamaya. May nakuha pa nga ako dito guys na kulay dilaw na talaga yung laman. Yun nga lang kaya nahinog to ay dahil bulok yung kalahati. Pero mabango naman siya, yun nga lang ay walang lasa. Tsaka yung kalong neto bawat piraso ay sobrang liliit. Dahil na rin siguro to guys sa napakahabang tag-init nung nakaraan. Nakabaluktot din yung hulma ng bunga neto. Kaya nung matapos na ako ay nakapuno naman tayo sa isang malaking kawa. Bale eto lang yung mga natira kasi may tinanggal tayo mga bulok. Pero may 2 piraso tayo dito na hindi na sinama. Sobrang titigas na kasi neto at mga katuba lang na. Tsaka baka hindi na rin magkasya dito sa lagayan natin. Punong-puno na kasi to at halos umawas na. Kaya ang susunod naman gagawin natin ay lulutuin na to. At kumuha na ako dito ng mga pwede nating ipanggato. Bali magbubuhay muna tayo ng apoy bago natin lalagyan ng tubig. Sinamahan ko na rin to ng styro para mabilis umapoy. Bunot muna yung nilagay natin bilang panimula. At habang nagpapalakas tayo ng apoy, nilagyan ko na to ng isang timbang tubig. Di ko na masyadong pinuno guys kasi baka pag kumulo ay biglang umawas. At nung medyo malakas na yung apoy, sinundan ko to ng mga tuyong kawayan. Kaya babantayan na lang natin to hanggang sa maluto. Tapos bilang panakip ay kumuha na lang ako ng malaking planggana para mabilis kumulo yung tubig na nilagay natin. Dahil kulang pa naman yung mga panggatong kaya nagsibak na ako dito ng mga kawayan tsaka palapa. Medyo matagal-tagal kasi to nalalagain. Kailangan kasi sobrang lambot neto para makain agad ng baboy. Tapos ginatungan ko na to ng todo para mas lumakas yung apoy. Baka kasi mamaya bigla na naman tayong abutin dito ng malakas na ulan. Wala pa naman pandong itong pinaglulutuan natin. At nung mga ilang oras na ang nakalipas ay medyo malambot na to. Malapit na ring maubos yung tubig na nilagay natin. Kaya mga ilang sulong pa ng gatong ay okay na yan. At baka mamayang hapon ay pwede na tong ihalo sa bahog ng baboy. Tupin ka sa sakan!